Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, kapag ang katahimikan ay nagsisimulang bumalot sa mundo at ang mga kaisipan na sumama sa atin sa loob ng ilang oras ay sa wakas bumagal, mayroong isang sagradong sandali na maraming tao ang lumalampas nang hindi na pagtatanto ang mapanibagong kapangyarihan na taglay nito. Bago ipikit ang ating mga mata, bago natin hayaan ang pagtulog na dalhin tayo sa karapat-dapat na pamamahinga, mayroong isang mahalagang pagkakataon upang makasama ang Diyos sa isang malalim, matalik na paraan na maaaring magpabago sa ating kaluluwa. Si Padre Pio, isang tao na may di matitinag na pananampalataya at bukas na puso, ay nag-iwan sa atin ng isang simple ngunit mahalagang aral, 3 espiritual na saloobin na dapat nating linangin bago matulog upang ihanda ang ating espiritu, pakalmahin ang ating isipan, at palakasin ang ating pananampalataya para sa darating na araw. Ang 3 gawaing ito ay hindi lamang mga ritual, hindi sila mahiwagang formula. Sila ay mga landas upang maranasan ang presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, kahit na nasa gitna tayo ng mga sakit, pagkabalisa at hamon na sumasama sa atin. Una, mahalaga na kilalanin ang kabutihan ng Diyos kahit sa maliliit na detalye na hindi nakikita ng mata ngunit malaki para sa puso. Ang pagpapasalamat ang dapat na unang kilos ng gabi, isang taus-pusong pagpapahayag na nag-aangat sa ating paningin mula sa kung ano ang kulang patungo sa kung ano ang ipinagkaloob. Sa katahimikan ng silid, habang ang iyong ulo ay nakahimlay sa unan, alalahaning magpasalamat. Magpasalamat para sa simpleng hangin na pumupuno sa iyong baga, para sa lakas na nagpapahintulot sa iyo na harapin ang mga labanan ng araw, para sa proteksyon na madalas ay hindi natin napapansin, ngunit naroroon sa bawat hakbang. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang ang pagpapasalamat kapag ang lahat ay maayos. Ito ay ang pagkilala na kahit sa mga paghihirap ay mayroong isang sinag ng pag-asa na pinananatiling buhay ng Diyos sa ating landas. Ito ay tulad ng isang ilaw na kapag inalagaan ay nagiging mas malakas, nagtataboy sa mga anino ng takot at kalungkutan. Itinuturo sa atin ng Biblia na sa lahat ng bagay ay magpasalamat dahil ang saloobing ito ay nagbabago sa puso at nagbubukas ng puwang para sa kapayapaan na lumalampas sa anumang pag-unawa ng tao. Pagkatapos, mayroong isang mas sensitibo at tunay na sandali, ang tahimik na pagkumpisal sa harap ng Diyos, isang mapagpakumbabang pag-aalay na nagpapagaan sa pagod na kaluluwa. Walang sinumang naglalakad ng walang nadadapa at ang bigat ng pagkakasala, ng mga pagkukulang at ng mga pagkakamaling nagawa ay maaaring maipon kung hindi ito ibabahagi sa Kanya na walang hanggan ang awa. Kinakailangan ang isang taus-pusong pagtingin sa sarili, isang maingat na pagsusuri ng puso upang matukoy kung ano ang kailangang iwanan. Si Padre Pio, nakilala sa kanyang malalim na espiritualidad at kakayahang mamagitan para sa mga makasalanan, ay laging nagpapaalala sa atin na ang kapatawaran ng Diyos ay abot kamay ng mga nagsisisi ng taus-puso. Ang pagkumpisal ay hindi nangangailangan ng masalimuot na mga salita. Sapat na ang isang taus-pusong paghingi ng tawad, isang bukas na pakikipag-usap sa Diyos na nakakakilala sa ating mga kahinaan at hindi napapagod sa pagtanggap sa atin. Ang kilos ng pagpapakumbabang ito ay hindi lamang naglilinis sa kaluluwa, kundi nagpapalaya rin sa isang di nakikitang bigat na madalas ay pumipigil sa atin na magpahinga ng payapa. Ito ay isang gawa ng lakas ng loob dahil ito ay ang pagkilala na kailangan natin ng tulong at ang tulong na iyon ay nagmumula sa langit. Sa wakas, pagkatapos ng pagpapasalamat at pagpapatawad ay ang pag-aalay ng ating mga alalahanin, ng ating mga takot at ng ating mga pagkabalisa sa mga kamay ng Diyos.
Ang buhay minsan ay nagpapakita ng sarili bilang isang hindi tiyak na daan, puno ng mga hindi inaasahang kurbada, mga anino at mga bagyo na nagpapabagsak sa atin. Gayunpaman, ang banal na pangako ay malinaw. Ihagis sa Kanya ang lahat ng inyong pagkabalisa dahil Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa mga problema, kundi ang pag-aalay sa Diyos ng kontrol sa mga bagay na hindi natin mababago, sa pag-alam na Siya ay gumagawa para sa ating kapakanan kahit na hindi natin nauunawaan ang Kanyang mga paraan. Sa sandali ng katahimikan bago ang pagtulog, ang pag-aalay na ito ay nagiging isang gawa ng pananampalataya na nagdudulot ng kapayapaan na lumalampas sa anumang makatwirang paliwanag. Ito ay tulad ng isang puso na sa wakas ay makahinga, na alam na hindi ito nag-iisa, na mayroong isang tapat na kaibigan na nagbabantay sa atin kahit sa kadiliman ng gabi. Ang pagtitiwala na ito ay nagbabago sa pamamahinga sa isang muling pagsilang para sa kaluluwa, na naghahanda sa atin na harapin ang isang bagong umaga na may bagong pag-asa. Ang tatlong saloobing ito, pagpapasalamat, pagkumpisal at pag-aalay, ay higit pa sa mga gawain. Sila ay isang espiritual na paglalakbay na nagpapalakas sa ating relasyon sa Diyos at ginagawang sandali ng tunay na pakikipagtagpo sa banal ang bawat gabi. Iniimbitahan tayo ni Padre Pio na isabuhay ang karanasang ito ng may pagiging simple at lalim, hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang yakap ng pag-ibig na bumabalot sa atin bago pa man natin ipikit ang ating mga mata. Ang pagsasama ng mga saloobing ito sa ating panggabing gawain ay ang pagpapahintulot sa Diyos na gabayan ang ating mga kaisipan, baguhin ang ating espiritu at takayin tayo sa pamamagitan ng Kanyang kamay patungo sa isang nakakapagpabago ng pagtulog, puno ng kapayapaan at pagtitiwala. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa Diyos na nagtitiwala tayo sa Kanya kahit na ang buhay ay mukhang mahirap at iniaalay natin ang ating araw, ang ating kwento at ang ating kinabukasan sa mga kamay ng Kanya na hindi kailanman nabibigo. Kapag nagsimula tayong maunawaan at isagawa ang tatlong saloobing ito ng may bukas na puso, isang kahangahangang bagay ang nangyayari. Hindi na tayo parehong tao na natulog noong nakaraang gabi. Mayroong isang banayad ngunit malalim na pagbabago na higit pa sa pisikal na pamamahinga at umaabot sa kaluluwa. Hindi lamang nagtuturo si Padre Pio ng mga salita na uulitin. Ipinakita niya ang isang landas patungo sa araw-araw na pakikipagkasundo sa Diyos, sa espiritual na muling pagsilang bawat gabi at sa pagbabago ng pag-asa. Iyon ang dahilan kung bakit sa pagtanggap sa gawaing ito, nagsisimula rin tayong mapansin ang mga pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawain, sa ating mga relasyon, sa ating paraan ng pagharap sa mga paghihirap, at maging sa kung paano natin hinaharap ang ating sariling mga takot at kawalan ng katiyakan. Ang pananampalataya, kapag isinabuhay sa ganitong simpleng at tunay na paraan, ay nagiging lakas na sumusuporta sa atin, ang liwanag na nagpapaliwanag sa ating landas. Kahit sa pinakamadilim na oras, huwag mong hayaan na ang mga alalahanin ng araw ay maging mga pasanin na nagnanakaw ng iyong pagtulog at nagpapahina sa iyong pananampalataya. Sa sandali bago matulog, mayroong isang paanyaya na patahimikin ang isipan at puso, na bitawan ang kontrol at hayaan ng Diyos na kumuha ng sentro. Madalas, iniisip natin na ang pagdadala ng lahat ng mag-isa ay tanda ng lakas, ngunit ang tunay na lakas ay ang pagkilala sa ating kahinaan at pagtitiwala sa banal na paggabay. Sa pag-aalay natin ng ating mga pagkabalisa, ang kapayapaan na ipinangako sa Ebanghelyo ay nagiging totoo at nadarama. Ito ay tulad ng isang banayad na balsamo na nagpapagaling sa mga di nakikitang sugat ng araw, na naghahanda sa atin para sa isang malalim at nakakapagpabagong pagtulog. Alam ni Padre Pio na ang kapayapaan ng Diyos ay ang pundasyon para sa isang binagong buhay, at ang kapayapaan na iyon ay nagsisimula sa isang simpleng kilos.
Pakikipag-usap sa Diyos bago matulog ng may pasasalamat, pagsisisi at pag-aalay. Mahal na mga kapatid, ang gawaing ito ay isang paanyaya sa isang mas buong buhay, mas konektado sa sagrado, kung saan ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Kung hindi mo pa naranasan ang gawaing ito, payagan ng iyong sarili na tanggapin ang regalong ito. Sa paghiga mo ngayong gabi, bago ka mailayo ng mga kaisipan mula sa katahimikan, magpasalamat sa lahat ng iyong naranasan, ikumpisal ang kailangang iwanan, at ialay ang iyong mga alalahanin sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At kung maaari, isulat sa mga komento, "Pinoprotektahan ako ng Diyos." Ang maliit na salitang ito ay isang makapangyarihang deklarasyon, isang patotoo ng pananampalataya na nagpapalakas hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng bumabasa at nagbabahagi ng mensaheng ito. Dito, sa espasyong ito, tayo ay isang komunidad na naglalakad na magkakasama sa pananampalataya, nagtutulungan, nagdiriwang sa bawat tagumpay, sa bawat kilos ng pag-ibig, at sa bawat hakbang patungo sa kapayapaan. Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang sumali sa amin upang maging bahagi ng pamilya ng pananampalatayang ito na naghahanap na lumago sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga kwento, mga aral at mga pagmumuni-muni na nagpapalakas sa kaluluwa at nagpapaliwanag sa landas. Ang iyong presensya dito ay mahalaga dahil magkasama tayong mas malakas. Hindi lamang ito isang paanyaya, ito ay isang tawag na maglakad ng magkatabi upang ibahagi ang ating mga paglalakbay, sakit at kagalakan na laging naghahanap ng liwanag na hindi kailanman namamatay. Iwanan ang iyong komento, ibahagi ang iyong karanasan, ibahagi ang iyong patotoo dahil ang iyong tinig ay maaring maging pampalubag loob na kailangan ng isang tao na marinig ngayon. Ito ay isang espasyo kung saan ang pananampalataya ay nakakahanap ng tahanan, kung saan ang pag-asa ay nababago, at kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapakita sa bawat kilos at salita. Sa pagpapalalim sa gawaing spiritual na ito, napagtanto natin na ito ay higit pa sa sandali bago matulog. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa pang-araw-araw sa walang hanggan, ang makamundo sa banal. Itinuturo sa atin ni Padre Pio sa kanyang buhay na minarkahan ng pagpapakumbaba at masiglang pananampalataya na ang bawat araw ay maaaring isabuhay ng may katiyakan ng presensya ng Diyos, kahit na ang lahat ay mukhang hindi tiyak. Sa taos-pusong pag-aalay natin, natatagpuan ang lakas upang muling magsimula. Sa pagpapasalamat natin, natutuklasan ang kasaganaan na nakatago sa bawat sandali. At sa pagsisisi natin, nabubuksan ang puwang para sa panloob na pagbabago. Ang kapangyarihan ng tatlong saloobing ito ay wala sa kanilang pagiging komplikado, kundi sa kanilang pagiging simple at katotohanan. Kapag ang kaluluwa ay nagpapahinga sa pagtitiwala sa Diyos, ang mga bagyo ng buhay ay nawawalan ng kapangyarihan sa atin. Isipin ang iyong gabi bilang isang sandali ng espiritual na muling pagsilang, kung saan sa pagpikit ng iyong mga mata, ikaw ay nag-aalis ng koneksyon sa kung ano ang mabigat at kumukonekta sa kung ano ang nagpapalaya. Ang gawaing ito ay isang paanyaya para ikaw ay maging isang peregrino ng pananampalataya, isang manlalakbay na hindi natatakot sa dilim dahil alam niya na ang liwanag ng Panginoon ay laging abot kamay. Lubos na isinabuhay ni Padre Pio ang katiyakang ito. Hinaharap ang mga pagdurusa at hamon, ngunit hindi kailanman nawawalan ng pag-asa at pag-ibig na nagmumula sa kanyang puso. Ang pagsunod sa kanyang mga yapak ay nangangahulugang pag-aaral na ialay ang lahat, na magpatawad sa sarili at sa iba at magpasalamat kahit na ang landas ay mahirap. Sa landas na ito, inihahayag ang tunay na kapayapaan, iyon na hindi nakadepende sa mga pangyayari, kundi sa buhay na presensya ng Diyos. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi kailangang maging malungkot. Sa pagbabahagi ng karanasang ito, pinalalakas mo hindi lamang ang iyong sarili, kundi ang buong komunidad ng pananampalataya. Ang kwento ni Padre Pio ay isang paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malaking bagay, isang katawan na pinag-isa ng biyaya,
at banal na pag-ibig. Sa makatuwid, nais kitang imbitahan na aktibong lumahok sa channel na ito upang maging bahagi ng isang espasyo kung saan maaari tayong lumago ng magkasama, nagpapalitan ng mga kwento, mga aral at mga patotoo na nagpapalakas sa espiritu. Ang iyong tinig ay mahalaga at ang iyong mga kwento ay maaaring maging pinagmumulan ng pampalubag loob at inspirasyon para sa marami na naghahanap ng liwanag sa kanilang landas. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng iyong kwento at kung paano ito makakaantig sa mga pusong uhaw sa pananampalataya at pag-asa. Sa pagpapatuloy sa paglalakbay na ito, huwag kalimutan na ang bawat hakbang na ginawa ng may pananampalataya ay isang tagumpay laban sa takot at pagdududa. Pinapaalala sa atin ni Padre Pio na kahit sa kahinaan, ang kapangyarihan ng Diyos ay lubusang nagpapakita. Sa makatuwid, palakasin ang iyong sarili sa araw-araw na panalangin, sa patuloy na pag-aalay at sa pagpapasalamat na nagbabago. Ang iyong puso sa pagbubukas sa Diyos bawat gabi ay nagtatayo ng isang matibay na pundasyon para sa isang buhay ng kapayapaan, lakas ng loob at tunay na pag-ibig. Naway maranasan mo ang katahimikan na nagmumula sa pag-alam na hindi ka nag-iisa, na ang Ama sa Langit ay nagmamalasakit sa bawat detalye at kahit sa pinakamadilim na gabi, ang banal na liwanag ay hindi kailanman namamatay. Narating na natin ang isang espesyal na punto ng spiritual na paglalakbay na ito kung saan ang paanyaya ay mas personal at malalim. Ikaw na sumusubaybay sa mga salitang ito na nakakaramdam sa iyong puso ng tawag sa isang mas buo at mas konektadong buhay sa Diyos, alamin na ang espasyong ito ay nilikha para sa iyo. Isang lugar kung saan ang bawat kwento, bawat karanasan at bawat panalangin ay nagiging isang ugnayan ng pag-ibig at pananampalataya. Si Padre Pio, sa kanyang buhay na minarkahan ng awa at dedikasyon, ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng may pagpapakumbaba, magpatawad at magmahal ng walang hangganan. At sa espiritong ito, nais kong hilingin na sumama ka sa amin na gawin ang channel na ito na isang tahanan para sa iyong pananampalataya, isang ligtas na kanlungan para sa iyong kaluluwa. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ito ay isang espesyal na pagkakataon upang sumali sa isang komunidad na nagpapahalaga sa katapatan ng pananampalataya, na tumatanggap sa mga pagdududa at nagdiriwang sa mga tagumpay. Mag-subscribe hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil dito mahalaga ang iyong kwento, ipinagdiriwang ang iyong espiritual na paglago at sinasamahan ang iyong paglalakbay ng may pagmamahal. Nais kitang anyayahan na ibahagi ang iyong sariling mga karanasan na may kaugnayan kay Padre Pio, maging ito man ay isang sandali ng pagbabago, isang nasagot na panalangin o isang simpleng pagmumuni-muni na nakaantig sa iyong puso. Ang pagbabahagi ay isang gawa ng lakas ng loob at pag-ibig na nagpapalakas sa ating lahat at naglalapit sa atin sa puso ng Diyos. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang iyong tinig ay maaaring maging liwanag na kailangan ng isang tao upang magpatuloy. Bukod pa rito, nais kong malaman kung anong mga paksa ang nais mong makita dito, anong mga kwento ang mayroon pa ring espesyal na lugar sa iyong buhay o sa iyong pananampalataya. Ang channel na ito ay ginawa para sa iyo upang maging isang espasyo kung saan ang sagrado at ang pang-araw-araw ay nagtatagpo, kung saan ang bawat video ay isang paanyaya na palalimin ang iyong relasyon sa Diyos at lumago sa biyaya. Ang iyong aktibong pakikilahok ang nagpapanatili sa komunidad na ito na buhay at totoo. Damhin ang pagtanggap, pagmamahal at pagiging bahagi ng isang mas malaking bagay. Magkasama, maaari nating patuloy na tuklasin ang mga kababalaghan ng banal na pag-ibig at isabuhay ang isang pananampalataya na nagbabago mula sa loob palabas. Naway ang halimbawa ni Padre Pio ay magpaliwanag sa iyong landas at magpalakas sa iyong pag-asa araw-araw.